Pinanindigan ng ilan ang paniniwala na kinulam o binarang ang premyadong TV host actress, kaya raw hindi gumagaling ang mga karamdaman nito. Marami ang nagsasabi kay Chris na subukan na niyang magpatingin sa albularyo o magpagabot sa exorcist dahil baka raw mga masasama at itim na elemento na ang lumalapastangan sa katawan at kalusugan niya. Sa bagong post ni Chris, makikita nga ang pagbagsak ng kanyang katawan at kitang-kita na hirap na siya sa pakikipaglaban sa iniinda niyang mga sakit. Maraming netizen ang nababahala sa health condition ni Chris kasabay ang pagkalat ng video ng isang nagtatawas na kinulam daw ang aktres ng isang babaeng kulot ang buhok. Sabi ng isang nag-comment, bakit kaya hindi nyo dalhin si Chris sa isang faith healer? Baka sakali lang gumaling. Sabi naman ng isa, dapat sa exorcist priest tulad ni Father Darwin Gitgano. Dami na siyang napagaling na may sakit na malulubha. May kulam kasi yan, ginagawa siyang kandila na unti-unting nalulusaw. Magpatawag sana siya ng albularyo at magpatingin. Wala naman mawawala pag ginawa niya. Kasi sa tingin ko talaga, pinapahina lang talaga siya. May something talaga na ginawa sa kanya. Malay natin mayroon taong naiinggit o naging kaaway niya. Comment na isa pang netizen. Bumuhos din naman ang mga mensahe mula sa kanyang supporters na nagsasabing ipagpapatuloy nila ang pagdarasal para sa paggaling ni Chris. Ang ilan pa sa mga ito ay nag-aalay ng prayers kay San Padre Pio, ang tinaguri ang healing saint. Kung matatandaan naman, sinabi ng tarot card reader na si Jovi Vargas na hindi raw kulam ang dahilan ng pagkakasakit ni Chris. Sa isang vlog ni Aiko Melendez, natanong niya si Jovi tungkol nga sa balitang baka raw kinulam si Chris. Sabi ng tarot card reader, walang connect sa anumang supernatural ang kanyang karamdaman. Sakit naman talaga, hindi naman dahil sa kulam. Kailangan talagang makakita ng lunas sa sakit niya, pero sa akin, medyo bumibigay na yung katawan niya. Ani Jovi. Lahat ng nagmamahal sa kaibigan naming si Chris ay magdasal. Malaking tulong ang dasal talaga. Saka kailangan niya talagang huwag magpa-stress. Yan ang pinaka-importante. Anya pa. Sa interview naman ni Ogie Diaz sa visionary na si Rudy Baldwin, natanong ang tungkol sa kondisyon ni Chris Aquino na nooy nasa Amerika pa para magpagamot. Kay Chris Aquino, dinideclare nila kasing mawawala siya. Nakikita nila yung tao na lumalaban, kahit hirap na siya, lumalaban siya para mabuhay siya. Kahit nagbili na siya, ang ma-advise ko ay nothing bad kung you just look in the one side of the world. Ano ibig sabihin? I know nagpagamot ka. I know na nagpaano ka sa medisina. Why you just look in the one side? Pag nagkasakit tayo, ang epekto ng sakit natin, minsan hindi yung doktor ang makakatulong. Nothing bad naman kung magpatingin ka lang. Pahayag ni Rudy. Faith healer, ang tanong naman ni Ogie kung ito ang makakatulong kay Chris. Not faith healer, basta ano lang. How I wish nakita ko siya ng malapit. So, I can tell na, o ganito lang yan. Say ni Rudy. Kasi kung wini-wish siya ng iba na mamatay, hindi ganon ang linya ng kay Chris Aquino. Tapos kung ano-ano sinasabi tungkol sa sakit. History na yan. My God, hindi kayo makamove on. Hindi nyo ba nakita na yung tao may mga anak yan? Gagaling yan. Try lang niya, magkita kami. Kahit wag niya akong bayaran. Kahit 10 piso lang. Kailangan kasing merong galing sa kanya para yung energy ko, lalakas ako ulit. Yung sa kanya kasi, matrabaho yan, say ni Rudy. At ang gagawin daw ni Rudy kay Chris para maniwala, papaharapin ko siya sa salamin. Mayroon lang siyang ihihilamos na tubig. Tumingin siya sa salamin at makikita niya kung sino ang gumawa sa kanya.